bahay, may papakiusap po sana ako sa bawat isa na kung maaari po, bago tayo tumuntong sa kahoy na bahagi, tayo po yung magsipagubad ng ating mga suot. Patay. Po, nasapit sa paa. Sa tradition, sa tanda ng ating pagbibigay galang, nabigla po sila, nagtaka sila madam. Isa po yan sa ating mga Filipino traditions, na tanda ng ating pagbibigay galang o respeto sa may-ari ng mga bahay na muli po namin binubuhay po sa Las Casas. So bago po tayo magsimula sa tour, bigyan ko na rin po kayo na maikling information about po sa resort na ito. So Las Casas, Pilipinas, diyan po sa mga salitang Espanyol lang, ibig sabihin po sa Tagalog, ang mga bahay sa Pilipinas, hindi Acosar. So Acosar po yung apelido ng may-ari. Okay, hawak mo nga Sila saglit. po yung Acosar family. Video. At Okay, nagsimula hawak. po silang mangolekta Diretso na yun. ng mga sinaunang bahay in the year 2000 at binuksan nga po nila itong resort sa publiko in the year 2010. So 10 years in the making at ngayon nga po 15 years in operations na itong resort. And then yung pagka-transfer po ng mga houses dito, hindi po ito naging madaling proseso. So bawat bahay, pag-aaralan po muna yan, gagawa ng dokumentaryo at saka po ito papaklasin piece by piece, lang by lang, column by column. And then yung mga napaklas po na bahagi ng mga bahay, so dadalhin po yan dito sa resort at muli po nila itong bubuin base po sa kanilang original na struktura at mga disenyo. Yan. So sa ngayon po dito po sa Las Casas, meron na po kaming 63 houses. And then out of 63, 41 po dyan mga original houses na nagmula sa iba't ibang lugar o probinsya dito po sa Pilipinas. At yung mga original houses po, ipinapangalan na rin ito kasunod sa lugar kung saan po ito nanggaling. Katulad po nito, magiging first house natin. So yung bahay nga po, Casa Binyan from Binyan. Ayan, sila madam, tiga Binyan. So alam na raw po nila yung history ng bahay, so babaguhin ko na ngayon. Kasi yung bahay po na ito, meron siyang dalawang bahagi. Yung unang bahagi nga po ng bahay ngayon, ay ito na po yung assembly area for the walking tour. And then yung ikalawang bahagi niya po, yung Italian restaurant La Bella Chudora. So ito po yung unang bahagi ng bahay, itinayo around 1700s. Ang pagmamay-ari po noon, ni Don Gregorio Alonso. And then, sa ikatlong henerasyon, ang nagmay-ari naman po ng bahay, si Don Lorenzo Alberto Alonso. Na kung saan si Don Lorenzo Alberto Alonso, nagkaroon po siya noon ng dalawang asawa. So, dalawa po So yung first wife niya, si Paula Florentino, and then nagkaroon po sila ng anak na nagngangalang Jose Alberto Alonso na naging kinakawan ng Pilipinas upang magrepresenta sa bansang Espanya or sa panahon po natin, isang ambassador. And then yung ikalawang napangasawa naman po ni Don Lorenzo, si Brigida Quintos, at isa po sa kanilang mga naging anak, si Teodora Alonso. Na mother nga po ng ating national hero, si Dr. Rosa Rizal. Pero yung nagmana po ng bahay, yung unang anak, si Jose Alberto Alonso. Kasi sinasabi nila noon na si Teodora Alonso illegitimate child. Kaya ibinigay po yung pagmamay-ari ng bahay sa unang anak. At noong mga panahon nga po na si Jose Alberto Alonso na yung nakatira sa bahay, nakapag-asawa po siya na nagngangalang Teodora Formoso. So lilinawin ko po ang magkaibang tao, si Teodora Alonso at si Teodora Formoso. Pero dahil nga po ng mga panahon na yan, ito pong si Jose Alberto Alonso, siya yung ambassador ng Pilipinas sa Espanya. So lagi po siyang wala sa kanilang bahay. Kung kaya yung kanyang asawa na si Formoso, naiiwan sa napakalaking mansyon po na ito noon na mag-isa, malungkot, at syempre may pananabik sa kanyang asawa. At dahil po sa mga